si Donald alias Dondon Palermo. Ano pong kaugnayan ninyo dito sa pangyayari? Kaugnay ng pagkamatay ni Mayor Espinosa sa loob ng Baybay Jail Facility noong November 5, 2016. Magkatabi po kami ng silda ni Mayor. Magkatabi kayo ng selda. At habang nandun ka sa selda mo, mayroon bang sinabi sa'yo si Mayor Espinosa? Wala po. Yun bang pwesto ng selda nyo? Ay may pagkakataon ba kayong magkita, makita ang isa't isa at makapag-usap? Opo. Pag sinabi mo bang magkatabi, anong nasa pagitan ng selda ni Mayor at ng selda mo? Dingding ng silda namin. Ding-ding. So mula sa selda mo, makikita mo ba kung anong nangyayari kay Mayor Espinosa? Kung sa loob, hindi ko makikita. Pero dito sa labas, bago papasok siya sa loob, makikita ko lahat. Habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa ay nasa loob din ng selda niya, makikita mo ba siya? Sa silda mismo, hindi ko siya makikita kung nandito ako sa silda. Pero pag lumabas si Mayor sa labas ng silda niya, makikita ko siya. Maririnig mo ba kung ano man ang nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Kung malakas po ang galaw niya doon, maririnig ko pong mahina, hindi po. Ikaw ba'y malapit kay Mayor Espinosa? Hindi naman po. So ano lang nalalaman mo kay Mayor Espinosa? Bakit siya nandun sa kulungan? Ang nalaman ko lang po dahil pinakulong siya. Pinakulong. And do you confirm, pinatototohanan mo ba na noong November 5, 2016, nandudun ka sa loob ng selda mo, alas 3 ng umaga? Opo. Anong naaalala mong pangyayari? November 5, 2016, alas 3 ng umaga sa Baybay Provincial Jail habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa doon sa loob ng selda niya. Nung madaling araw, narinig ko na lang doon sa labas nga nagkagulo sila. Tapos, Sinong nagkagulo? yung mga guard doon at Yung mga jail guards. mga jail guard. Tapos, maya-maya, medyo tahimik na sa labas, pumasok na yung tatlo na naka-mask. Tapos, pagtapasok na doon sa papunta ng silda namin, nakita nila yung ilaw ng CCTV na nakasiga pa. Tapos pagkita nila doon, bumalik yung tatlo. Mamaya, babalik na yung 7 na sila. Pero nakita yung CCTV, wala na, patay na yung ilaw. Tapos pagpasok na doon sa silda, sa main gate, papasok dito sa silda namin, binuksan na doon. Tapos pang 7, pasok na yung 7. Yung isa, pumunta doon sa harap ng silda ni Mayor na may pinaka sirak kung sa pultahan bago pumasok doon sa silda ni Mayor. Ano yung sira? Pintuan na kahoy. Dahil Nakalak ba yung pintuan ni Mayor? Nakalak po. So, nakita mo bang binuksan nila yung pintuan ni Mayor? Yung maliit na pintuan, sinira lang yun dahil yung lock na nun, maliit lang eh. Nakanino ba yung susi nung lock na yon? Sa mga gwardya. Nasa gwardya. Opo. Hindi nila binuksan, sa halip sinira na nila. Opo. Ang pintuan ay kahoy. Pagkatapos nilang masira, anong sunod na nangyari? Yung isang pulis, pumasok doon sa loob, sa harap ng gate sa silda ni Mayor. Yung iba namang kasama sa 7, pumisto sila sa gilid. Ang isa pumunta doon sa Silda City, kung saan nandun si Raul Yap. Sabi ni Mayor dito sa Silda, magandang umaga po, sir. Sinong nagsabi niyan? Si Mayor Espinosa. Si Mayor. Oh. Tapos ang sabi ni Mayor Espinosa, sir, maawa kayo, sir.
Huwag niyo akong plantiran. Kahit patalim, wala ako yan dito. Pakiulit mo nga, anong sinabi ni Mayor? Ang sinabi ni Mayor, Sir, maawa kayo, Sir. Kahit patalim, wala ako yan dito sa loob. Tapos, nakita ko yung isa na matangkad, pumunta na yun sa gitna, doon kung saan ako nakahiga. At pumunta siya doon, tapos sabay ganun sa kamay. Pag ganun niya, yun dito sa silda ni Mayor, putok ng 2 beses. Pagtapos putok ng 2 beses, magkasabay na yun sa Silda City. Ilang beses yung putok doon sa Celda 7? Magkaparehas lang sila, 2. Tig 2 putok. Oo. Patapos hinto siya, sabay, ganun yung nagbaril. Oh, lumaban. Tapos sabay naman yung 3 putok. Pak. Pumutok muna ng 2, saka sila nagsalita ng lumaban, nagpaputok uli ng 3. 3. Pagkatapos nung 2 putok, narinig mo pa ba ang boses ni Mayor Espinosa? Sa hindi pa yung nabaril, sabi pa ni Mayor Espinosa na, maihi muna ako, Sir. Sabi naman yung nandun na pulis, huwag ka nang maihi. Yun na, sabay na yung 2 putok. Pagkatapos ng 2 putok, nagsabi siya na lumaban, oh. Yun, sumabay naman 3 putok. Pagkatapos nung 2 putok, narinig mo pa bang nagsalita si Mayor Espinosa? Wala na po. Ang narinig mong nagsalita ay yung CIDG sa loob na nagsalita ng lumaban. Opo. At ang kasunod nito ay 3 putok ulit. Opo. Sa iyong pagkakaalam, sa sitwasyon ba ni Mayor Espinosa doon? May pagkakataon kaya siya or kakayanan na lumaban dito sa mga pulis na pumasok sa selda niya? Hindi po. Nalalaman mo ba kung si Mayor Espinosa ay may itinatagong armas o baril sa loob ng selda niya? Hindi po. Nung nagmamakaawa si Mayor Espinosa, wala akong patalim, maawa na kayo? Anong sinagot nung mga pulis na pumasok? Wala po. Nagsalita pa siya ng iihi muna siya. Opo. At anong sagot sa kanya nung mga pulis? Huwag ka nang maihi, Mayor. Huwag ka nang maihi. At ang kasunod nito ay pinutukan na ng 2 beses. Opo. Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong kabuuan ng 5 putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at 2 putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Pwede pakiulit po? Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong 5 putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at 2 putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Hindi po. Magkaparehas lang ang putok nila sa Silda City at saka Silda Ono. Ibig sabihin ba doon kay Raul Yap pagkatapos ng 2 putok ay may kasunod din ito? Opo. Ilan naman ang kasunod na putok? Hindi ko mabilang dahil magkasabay sila, halos magkasabay yung 2 eh. Pag hinto dito kami, hinto na po dun sa kabila. Pagkatapos ng mga putok na narinig mo sa 2 selda, anong sunod na nangyari? Pagkatapos noon, yung bumaril kay Mayor, pumunta dito sa harap sa silda ko. Tapos, yung isang mama, nakabunit lahat, maliit na mama, yung isa may 2 baril, may baril isa, tapos yung isa dito sa paa niya, nakalagay. Tapos pumasok siya doon sa silda ni Mayor, yung sa kamay niya nga na baril, pag alis niya sa silda ni Mayor, wala na yun sa kamay niya. Tapos pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap, ang barilan dito sa paa niya, pagbalik na dito, pag labas, wala na rin. Anong paniniwala mo? Bakit nawala yung baril na nakasuksok sa hita nila? Ang paniwala ko, yun ang nilagay na baril doon sa kay Mayor at saka Raul Yap. Nung pinakita sa iyo yung search warrant, you eventually allowed them to come in. No? Pinapasok niyo yung mga pulis. Actually po, hiningan ko sila ng search warrant para basahin ko. Hindi naman po binigay nila sa akin.
So hindi binigay sa iyo yung search warrant. Yes, Mr. Chair. Okay. Pagpasok nila, nakalabas ba yung mga baril? Nakatutok ba sa inyo? Paglabas ng Mr. Chair. Pagpasok nila to your premises, to the jail facility, nakalabas ba yung mga baril nila? Nakatutok ba sa inyo? Or nasa holster lang nila? Nasa gilid lang? Ano bang mga... Yung iba, Mr. Chair, may mga mahabang baril po. Yung iba naman, may short arms. Ang tanong ko po is, ang manner ng paghawak nila is nakatutok ba sa inyo? Was it aimed at you? Or was it held in a non-hostile manner? Hindi naman po nakatutok, pero pinapaluhod ng diretso kami. So, nung pinapaluhod kayo, kahit hindi nakatutok yung mga baril, sumunod naman kaya? Yes po, Mr. Chair. Bakit naman po, Sergeant Retana? Nasa... may mga baril po sila. Wala ba kayong mga baril? Mayroon din po. Pero kinuha nila, kinapkapan kami, kinuha rin nila yung cellphone namin. So nauna yung pagkapkap sa inyo at pagdisarma sa inyo before kayo pinaluhod? Tama po ba? Pinaluhod muna. Pinaluhod muna kayo bago kayo dinisarmahan. Yes, Mr. Chair. So meaning, nung sinabi sa inyo na luhod kayo at face the wall, armado pa rin kayo that time? Yes, Mr. Chair. And hindi nyo naisip na lumaban or to oppose the police officers? Hindi na po. Bakit naman? Kaunti lang kami po. Konti lang kayo. At marami sila. Yes. Okay. Saan mo nakalagay yung CCTV nyo? Yung computer that stores the images of the CCTV? The video recorder ay nandoon sa loob ng office namin, Mr. Chair. Ang office nyo is how far from the cell of Mayor Espinosa? Okay na. Malayo ba? Mga 10 meters lang po. Mga 10 meters. Okay. Now, sinabi nila na ang purpose nila is to search Mayor Espinosa, tama? Siguro po. Siguro. So meaning walang sinabi, pumasok lang. Pursahang pumasok lang yung mga polis. Di, yung may sinabi silang may search warrant daw sila kay Mayor. So, sir, gusto ko lang klaruhin to Kasi hindi pinakita sa iyo yung search warrant. Sinabi lang sa inyo na may search warrant sila. Pinaluhod kayo, dinisarmahan kayo, at wala na kayong nagawa. Nangyari na yung sinabi niyong nangyari. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. So paglabas nila, ganun din ba? Binalik ba sa inyo yung mga baril ninyo? Iniwan ba sa office? Doon lang din sa outpost. Iniwan yung mga baril ninyo? Yes, Mr. Chair. Nakilala niyo ba yung mga pulis na pumasok? Hindi po, wala po nakilala kahit isa. Kahit isa sa kanila hindi niyo kilala? Wala po nakilala. So hindi kayo certain na pulis sila? Naka-uniforme naman po sila. So other than the uniform and other than the vehicle that was used, hindi niyo alam na pulis yun? Kasi hindi niyo kilala yung mga taong pumasok? Kilala din po. Sa uniforme na lang po. Uniform lang? Yes po. Pero yung tao, hindi mo kilala? Hindi po. Hindi mo ma-identify kung sino sila? Wala pong nakilala kahit isa. Kahit isa? Yes po. Alright. I have a question for Mr. Chair, for Mr. Dondon Palermo. Sinabi mo na nakita mo yung pagpasok ng mga pulis sa selda ni Mayor Espinosa, tama? Opo. And dinescribe mo rin kanina kay Congresswoman Luistro na nakita mo yung isa na pumasok na may hawak na baril at paglabas niya, wala na yung nasa kamay niya. Parang iniwan niya doon sa selda ni Mayor Espinosa, tama? Tama po. And yung isa na nasa side, sa paa niya, what was it? Nasaan nga yung isang baril? Sa paa po. Nasa hita o paa.
Pag punta niya rin sa selda ni, sino yung isang pinatay din doon? Raul Yap. Raul Yap, pagbalik niya, wala na rin. Opo. Now, gusto ko lang matanong, ano ang posisyon mo at the time na pumasok yung mga polis? Nakahiga ka ba? Nakaluhod? Nakaupo? Nakahiga po. Kung nakahiga ka, paano mo makita yung polis na may hawak-hawak na baril? Nakahiga po ako, nakaharap sa kanila. Nakaharap sa kanila. Nakatakilid. So, takilid. So, meaning nakikita mo pa rin yung movement ng mga polis. Opo. Paano mo nasabi ng mga polis sila? Dahil naka-uniform sila eh. So, wala kayong nakilala sa mga polis na nandun? May nakilala ko yung tapos na pagbaril. Pagkatapos na. Dahil tinanggal yung mask niya. Kilala mo siya, namumukhaan mo lang, or kilala mo na siya yung pulis na may pangalan na ano? Ano po? May, kilala mo pangalan niya, o namumukhaan mo lang na pulis siya, o ano? Nakilala ko lang po siya yung pagkatanggal ng mask niya. Kaya nga, kilala mo siya as a police officer? Ang mukha niya? Ha? Opo. Do you know the name of the police officer? Laraga? Laraga. Bakit mo kilala na police officer yung si Laraga? Dahil bye-bye din yan eh. Ano yan? Taga-bye-bye si Laraga. So, police siya ng bye-bye? Taga-pulis siya pero taga-bye-bye siya. And you're from where? Kanlubag. Ba't mo kilala yung taga-bye-bye? Is it a different town from where you are? Dahil taga-bye-bye din ako eh. Major Laraga, how long have you been with CIDG? Since 8 years, 8 almost 8 years, Mr. Chair. 8 years. Yes, Mr. Chair. And how many times have you applied for a search warrant? Several times already, Mr. Chair. Several times. That is correct, Mr. Chair. Now, may I know kung yung deponent ninyo dun sa kaso ni Mayor Espinosa ay walk-in o kayo ang nag-secure? I believe there was a... Ano ang talagang nangyari? Hindi ko Based- tinatanong kung ano yung paniwala mo. Pardon, I'm sorry, Ang Mr. Chair. tinatanong ko, whether your deponent ay walk-in, nag-volunteer na sarili niya, o hinanap ninyo. Hindi ko tinatanong kung anong paniwala mo. Yes, sir. It was not walk-in, Mr. Chair. It was Ano not nga? Nag-volunteer siya? No, Mr. Chair. Hinanap niyo siya? Our How police, did you there was a come to know your police deponent? handler. There was a police handler, Mr. Chair. Ano? There was a handler, Mr. Chair, an agent. Sino police. yung handler na pulis na yon? He was already retired, Mr. Chair. Ang galing I mong believe. gumawa ng istorya eh. Yes, I'm certain, Now, Mr. Chair. Sige, assuming na mayroon siyang handler, since when na naging handler yung kuha na yon, informant nyo na yon, yung deponent? Binubola mo na ako eh. Hindi, actually, hindi naman po, Mr. Chair, na bubola, Mr. Chair. Talagang mayroon lang po talaga siyang personal knowledge sa Hindi ko naman tinatanong pangyayari. kung may personal knowledge eh. Ang tinatanong ko, how did you come to know the deponent? Ikaw nag-apply ng search warrant eh. It was introduced to me by our personnel, Mr. Chair. That Sino merong... nga yung nag-introduce sa'yo? What's the name? Of our personnel, Mr. Chair. Oo nga. Marunong ka bang umintindi ng English? Tatagalugin ko. Sino ang nag-introduce sa'yo nung deponent? It was retired Kayubit, Mr. Chair. Alin? Retired na siya nung in-introduce niya? No, right Active now. pa siya noon? Active pa siya noon at that May I time. know the name and the address? Melvin Kayubit, Mr. Chair, at Palo Alin? Leyte. Ano? Melvin Kayubit. Mr. Chair, may I move that we, in the next hearing, we invite subject person mentioned by Mayor Laraga as the deponent in the search warrant against or issued against the late Mayor Espinosa. Comsec, you are directed to invite the said person
named by Congressman Akop. Nung ipinakilala sa iyo yung deponent, ano ang protocol dapat kung si IDG ka for 8 years? Yes, Mr. Chair, I have to, of course, the investigator must interview and do a background and validation, Mr. Chair. You have to conduct a review, interview and validation. And validation of the Ikaw. the investigator, Mr. Chair, our investigator who will Napakasinungaling nito, pare. get the And who was the testimony. investigator who conducted the review, the interview and validation? It was, Mr. Chair, can I check the record first? You check it now. Yes, Mr. Chair. Yung folder na binigay niya siya. Ito. Wala naman. Di ko alam. Hindi ko alam kung saan mo checkin ihon. Niloloko mo na kami eh. I'm sorry, Mr. Baka magkamali ako dun sa pangalan, Mr. Sige Chair. nga, hanapin mo. Saan mo hanapin dyan? Mr. Chair, I could not, if my recollection is correct, Mr. Chair, it was PO3 Johnny Ibanez. PO3 Johnny Ibanez, Ibanez. Mr. Chair. Is he still in the active service? I believe he already also retired, Mr. Chair. He also retired. Yes, Mr. Chair. PO3 siya, nag-retire? Yes, Mr. Chair, PO3. PO3. Nag-retire siya. Mandatory or optional? I think Kasi it's PO3 optional. siya, I kailan lang think nangyari it's yun optional. iho eh. So wala pa siyang 20 years o 30 years or 56 years old. Yes, Mr. Chair, maybe optional, Mr. Chair. Optional. Huwag mo ako paglulukuhin ha. I'll find a way. Colonel Kunanan,